Oh, 11% na lang po ang akin pong tinatawag na battery sa telepono ko. Okay, gamit na gamit po kasi ito kahapon, nakalimutan kong i-charge. Bukod pa sa panonood ko ng mga latest videos, marami nakapost sa Facebook ng mga shorts regarding sa nangyayari po sa ating bansa ngayon. At ayan, battery too low, 10 remaining. Okay, pero gusto ko pong sabihin sa lahat po ng nangyayari ngayon at sa ating pong bansa, masasabi ko po na ipag-pray natin ang bansa natin, no? Huwag po tayong magsaside kahit kanino. Bilang mga Kristiyano, we are the light and salt of the world. And everything, iwan po natin sa kamay ni Jesus. At siya po ang may control ng lahat-lahat sa mga nangyayari po. At may nagtanong po sa akin kagabi. Sabi niya related po pa sa kanya sa end times ang mga nangyayari ngayon. Especially yung kahapon na nangyari po sa Senate. Hindi na po tayo mag-elaborate. We don't need to elaborate things na medyo hindi naman po maganda ang mga nangyayari, no? But instead, we need to magnify the solution to everything, si Jesus Christ. Okay, siya lang po ang solution dito. Mabalik po doon sa tanong, sabi niya, Pas, is it regarding to end times? Ang sagot ko, oo. Sabi ko, yes. Oo ang sagot dahil unang-una yung behavior ng mga tao nagbago. We had a very different government way back 60 years ago to 70 years ago. I mean, mga tao mas soft-spoken, mga tao mas mahinahon, mga tao mas mahusay kausap, no? May concern, I mean, totoong concern. Dito po yung panahon na, uy, tikman mo naman ang adobo ko. Nagluto ko, tikman mo naman nakalagay sa platito. And then in return, yung kapitbahay magbibigay din. Alam niyo, pag nakakapanood ako ng mga nostalgia, although I'm a 90s baby, hindi po ako pinanganak pa ng mga panahon na yon, pero nakaka-bless seeing those, anong tawag dito? Seeing those truths na, na naranasan ng mga lolo at lola natin sa tuhod, no? Na meron silang mapayapang panahon during that time. Sa ngayon po, ang connection po kasi nito sa end times, yung binabanggit po ng Bible sa Timoteo, lovers of themselves, lovers of money, no? Merong tinatawag na ano kasi ang tawag dito? Merong form ng pagiging makadiyos, subalit sa buhay nila itinatanggi ang katotohanan at kapangyarihan nito. Ito pong mga bagay na ito, number 1 po yung lovers of money, yung greed, makikita po natin. At kung ito po ay talagang pinairal, especially po sa isang gobyerno o sa isang samahan, simbahan man yan o what man yan, at ang inggit, pinairal mo, wala pong pupuntahan yan. I'm speaking in general. I'm not just speaking about the Philippines. I'm speaking about the entirety of the whole world. Sa Amerika naman po, at na-realize ko po kahapon, talagang ewan ko po si Donald Trump, bakit masyado niyang pinupush itong mga aliens? Anyone here can answer that? What do you think his agenda of pushing that aliens? Tapos sabi naman niya sa mga nakaraang niya, tapos parang kailan lang nagbasa siya ng Bible. Ang binasa naman niya for the third temple, verse, di po ba? Yung kay Solomon. May mga bagay na talaga nagsasabi na siya raw yung AC. Ang sabi ko, no, in many ways, hindi po siya. Hindi po natin alam bakit po ganoon. Tapos ito nangyari sa Pilipinas. Hindi lang po sa Pilipinas ngayon. Hindi ko po alam. May nangyayari po sa Israel. Pag-check na lang. Ayoko magbanggit dito ng baka may false alarm po yon. Tingnan na lang po ninyo. I mean, dito po sa atin kasi, we're not just sharing the good news, the gospel of Jesus Christ, but also what is happening in the world, especially in the Middle East, because this Daily Good Vibes vlog ay talaga po namang dinedicate na po natin hanggang dumating si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ, at tayo po ay dagitin niya sa rapture, tayo po ay gagawa pa rin ng mga videos regarding sa Kanya. Kaya minsan nakakarinig kayo dito ng tungkol sa salvation, mahalaga po yan, na ang tao naliligtas lang po sa grace. Kasi maaari kang maglagay ng maraming palabok sa mga vlogs mo, sa mga videos mo, pero ang laman naman nun empty dahil hindi naman yung ginawa ni Kristo ang naitataas, kundi yung paglilingkod mo, kundi yung gusto mong tawagin kang religyoso, banal. Meron po ako narinig, sabi niya,
yung mga naglilingkod sa Panginoon, yun daw mararapture. Sino nagsabi sa'yo? Hindi yung paglilingkod. Ang paglilingkod is only a result. Okay? But the main reason why you will be raptured is because you put your faith in the Lord Jesus Christ. Alam niyo yung mga nagko-comment dito, ay kailangan ng gawa, kailangan ng gawa. Hindi nila naiintindihan yon. Kailangan din po ng gawa pero resulta ang gawa. Hindi po may kinalaman sa kaligtasan. Kung hindi nakakaintindi ng gospel, pinababayaan ko. Dahil dito po, yung mga mari-reach out ko po dito sa mga vlogs natin o videos natin ng Daily Good Vibes nito, ay naniniwala po ko mas marami pong makakarinig at tatanggap sa katotohanan ng Gospel of Grace. Na yun na yung ginawa lang ni Kristo sa cross, sapat na. Yung mga, dahil meron silang paniniwala dati, magko-comment ito, ay pinababayaan ko. Pag medyo nag-i-exceed yung comment nila sa medyo pangit, inaalis ko. Pero hindi ako nakikipag-debate, mahina po ako dyan. Hindi ko po gip yan. Pero gip kong magsabi ng katotohanan sa Gospel of Grace. Hindi po ako marunong makipag-debate, matatalo ako. Pero hindi ko sasabing matatalo ang message ko. Pero siguro bilang tao, kasi isa ako sa mahinahon na taong makikilala ninyo. Ayoko ng gulo. I don't like war. I don't like yung hindi world war, yung world war, yung nagpaparinigan. Ayoko po yan. Ako nang susuko. Tama na. I want a peaceful life. No? Magandang mabuhay ng mapayapa. Smell the roses. Alam mo, ibig sabihin smell the roses means you are very calm. Yung roses, ibig sabihin yung mga binibigay ng Diyos sa buhay mo ng mga pagpapala. Ini-smell mo isa-isa ito. Sinasabor mo isa-isa ito. Bawat araw you are contented sa buhay mo. Na walang gulo, walang pagkikipagtalo. Di ba? Ganun po lang ako. I mean, mas gusto kong mapayapa. Pero, since I have a vlog and I have a reason para sabihin po yung mga katotohanan ng Gospel of Grace na naliligtas lang po ang tao sa ginawa ni Kristo sa cross, sasabihin ko po yan. Pero pag may comment na against po doon sa mga sinabi ko, pinapayaan ko lang po. Again, sabi ko, pag nag-exceed at medyo below the belt, I will remove para mag-prevent ng mga pag-aaway-away dito sa YT, dito po sa YouTube. Ayoko po yon. Channel ko pagmumula ng away-away. It's not healthy sa mga mananampalataya or lalo na dun sa mga hindi pa mananampalataya na supposed to be makikinig. Nabasa yung mga comments ninyo na medyo below the belt. It's not good. It's not worth it. Okay? Again, sa bansa po natin, wala po akong masyadong papangalanan dito. Ang tutok ko pa rin po sa Israel. Hindi po dito. No? Dahil nasa Middle East po talaga. No, and I believe one thing na isa sa senyales po ng second coming ni Christ ay itong gulo sa Pilipinas na talaga nagkakagulo-gulo na sa politics. Hindi lang po sa politics, maski sa iba't ibang sangay ng kung ano man yan dito sa Pilipinas, marami sa mga hindi well-known na mga establishmento sa isang halimbawa sa isang school, paaralan, bakit yung mga teacher dyan nagkakasundo-sundo? Malamang hindi rin po. Sa trabaho, marami dyan nagkakaaway-away din po. Marami na po kasi yung diwa ng tao, sabi sa Timoteo, talaga napalitan na po ngayon ng makabagong pamamaraan o pag-adapt natin sa mga bagong kaisipan, yan po ang resulta. Biblical po lahat yan, don't worry. At what happened to the Philippines right now? Biblical ba? Yes, very biblical. Pero hindi po yan ang i-elaborate ko sapagkat what I want to elaborate is the focus on Israel, bantayan ng Israel, while sinasabi kong bantayan ng Middle East, pero Israel ang pinakabantayan, pangalawa ang Iran. Itong dalawang ito, may nagsabi pa Amerika, London, ay hindi po, wala pong banggit sa kanila sa Bible. May nagsabi sa akin, sila po yung ganito. Hindi po. I don't think so. I don't think so. Silent ang Bible sa kanila when it comes to end times. Pero ang lakas ng Bible, ng mga salita sa Israel at saka sa Persia, which is the modern day Iran. Okay? So, yan po wag natin ika-confuse. Hindi tayo nandito para ma-confuse. Nandito tayo para ang Panginoong Jesus ay mataas sa mga buhay natin. Wala nang iba, siya lang po. No? At naniniwala po ako sa kanyang biyaya at sa kanyang pag-ibig po sa atin. Naniniwala ako malapit na po niya tayong dagitin. Hindi niya hahayaan na matikman natin ang 7 taong kapighatian.
Bago daw sumapit yan, dadagitin niya na tayo. God bless. Thank you po.